Alam niyo ba kung bakit sobrang kampante ko sa mga binibenta kong sasakyan? Na kahit small time buy and sell lang ako, kaya kong magbigay ng mahabang warranty sa mga buyers ko. In fact, mas mahaba pa ang warranty na kaya kong ibigay kaysa sa malalaking second-hand car dealerships. Karamihan sa kanila, as is where is. Yung iba naman, 3 days warranty lang. Yung iba, 7 days. Pero ako, mahaba ang warranty ko. Kung gaano kahaba, mga nakabili na sa akin ang nakakaalam. So bakit nga ba ako nakakapagbigay ng warranty sa sasakyan na binibenta ko? I-share ko sa inyo ang mga sikreto. Una, pag naghanap ako ng mabibiling unit, number one rule, strictly direct first owner lang ang binibilhan ko. No meet-ups, dapat sa bahay ni seller. Inaalam ko din kasi kung ang lugar na tinitirhan niya, kung bahain. Tinitignan ko din kung may maayos na garahe. Next, hindi ako humahanap ng mura, laspag, mataas ang mileage at maraming pagawain. Tapos, konting hilamos, konting paganda, papipitik mileage, tapos benta na. Hindi ko po gagawin yon. Ang pinipili ko lang bilhin, yung literal na sariwa. Yung talagang low mileage, yung may issue man, minor lang na matuturing. Gaya ng scratches, minimal dents, pwede din ang registered basta walang alarma. Ngayon, pag nabili ko na ang sasakyan, hindi ko yan pinopost agad for sale. PMS ang una kong ginagawa para yung bibili, hindi na niya need i-PMS yung sasakyan habang nasa warranty period ko pa. Gusto ko din kasi na ako ang pumipili ng langis na gagamitin at parts na ipapalit. Hindi kasi ako nagtitipid. Hindi ako namimili ng mumurahing langis lang. Para sa akin, doon na ako sa langis na alam kong best para sa makina ng sasakyang binibenta ko. Ako din mismo ang gumagawa, hindi ko yan pinagagawa sa iba. Gusto ko kasi lahat ng gagawin dito sa mga binibenta kong sasakyan, ako ang humawak. Para if ever magka-aberya man, wala akong ibang sisisihin. Ayoko kasi nasasabihin ko sa client ko na pag nagka-problema, ay ma'am, sorry, hindi kasi ako gumawa niyan, pinagawa ko lang kay ano yan. Dinala ko kay ano yan eh. Ang hirap, di ba? Pangit naman kung ganun yung isasagot natin sa buyers natin. Kaya kung minsan makakasalubong o makikita niyo ako sa labas tapos makita niyo ang simple lang ng itsura ko o kaya minsan ang dumi pa ng mga kuko ko, yan yung dahilan mga boss. Hands-on ako sa lahat ng sasakyan na nahahawakan ko. Para naman sa filter mga bossing, ayun, kung makikita ninyo yung kulay puti na yun, yun yung oil filter natin. Yung iba dito na dinadaan yung pagtatanggal ng oil filter. Pero ako, for me, mas madali dito sa may gulong. Ayan, so mas may access tayo, di ba? Kumpara doon sa taas, nakaharang kasi yung fuel filter. Sa mga magtatanong nga pala, ito nga pala yung size ng fuel filter wrench na sakto sa mga Nissan Terra at Nissan Navara. Bago ikabit ang oil filter, nilulubricate muna ng langis yung O-ring niyan. Tapos pag ikakabit na, hindi na pwede dun sa may bandang gulong. Sa ilalim na talaga ng sasakyan ang daan mo. Yan yung hirap na pinagdaraanan ko. Wala rin naman akong lifter. Meron akong jack pero kasya naman ako sa ilalim. Kaya okay lang sa aking humiga-higa ng ganyan. Kaya kung inaakala ng karamihan na sarap-sarap ng buhay ko, diyan kayo nagkakamali. Kung ano yung dinadanas ng karamihan sa inyo, nararanasan ko rin naman. Umiilalim din ako sa mga sasakyan, nadudumihan, at madalas nasusugat-sugatan din yung mga kamay ko. Bali, ito yung gagamitin natin, Eni 10W30. Nakalagay doon sa owner's manual natin 5W30, pero pwede rin ng 10W30. And also, yung API rating niya, CF4, pero ito mas mataas ang API rating nito guys, API CI4, okay? O di ba? Magandang klase pa ng langis ang ginagamit ko. Italy's number 1 engine oil ba naman ang Eni, kahit i-search nyo pa. Ako din mismo ang nade-detailing ng loob. Matyaga ko nililinis ang sasakyan at pinapaganda palalo. Mas feel ko na ako ang final touch ng car bago ibenta kasi mas confident ako sa sakyang ibebenta ko. Kung lahat ng proper care, ako mismo ang gumawa. Kahit sa engine detailing, hands-on ako. Maraming nag-aakala na pinapagawa ko sa mga detailing shop ang engine detailing pero ako lang talaga gumagawa niyan. Gamit ko syempre yung pinaka-effective ko na din na panlinis ng makina. Ito nga pala yung Aeropax Sparkle 1. Marami ang nagsasabi, madulas daw to, parang naglalangis. Actually, may tamang proseso kasi ang paggamit niyan. Una, i-apply mo lang. Tapos, hayaan mo lang siyang mag-sit. Siguro mga 10 minutes, pinapatuyo lang yan ng konti. Tapos, kapag natuyo na, pupunasan mo yan ng basahan. Sa mga madalas magtanong sa akin kung safe ba yan sa mga harnesses at wirings natin, actually sa buong engine bay, ginagamit ko yan. Safe yan sa mga binil,
rubber and plastics. Kaya lahat na nakikita niyong kulay itim dyan, ini-sprayan ko. Kahit ngayon mga harnesses Kasi pinatutuyo ko rin naman yan. Tsaka pag nag-a-apply ako niyan, tinatanggal ko nga pala yung battery connection. For safety purposes, kung baga. Tignan niyo yung finished product na nagawa ko. Kaya tuloy marami nag-aakala na gawang detailing shop yan. Napakalinis, di ba? Akala mo, brand new car. Ito yung itsura niya kanina. Mapapansin ninyo, napakadumi, maalikabok, at ang pangit niyang tignan, di ba? Pero after lang ng 10 to 15 minutes, ito na ang itsura niya. O baka sabihin ng iba, marketing lang to. Hindi. Mag-comment nga po dyan yung mga nakagamit na nitong Aeropax Sparkle 1 at kayo po mismo ang magsabi kung marketing strategy lang ba to o talagang effective yung ginagamit ko. At para sa final touch, isang aircon freshener na hindi masakit sa ilong pero sure na makakapagpabango ng sasakyan. And finally, pag may buyer na titingin, ako mismo ang humaharap. Ako mismo ang nag-aasikaso para pag may tanong sila about sa car, ako din mismo ang sasagot. Mahirap nga naman pag nag-i-inquire ka ng sasakyan tapos yung tinatanong mo, sasabihin niya, wait sir ha, itatanong ko pa kay itatanong ko muna kay boss. Hindi ko kasi alam Lahat ng kailangan malaman ng client sinasabi ko na sa kanila. Lahat ng mga PMS na ginawa ko at mga future PMS na kailangan nilang malaman. Kaya ako rin ang humaharap kasi lahat ng known issues ng sasakyan na naiwan, ako mismo ang nagtuturo sa mga client. Alam po yan ng lahat ng nag-inquire na sa akin. Baka may mag-comment ha, baka sabihin ng iba dyan, akala ko ba inaayos mo na yung mga issues bago mo ibenta? Dapat pag nagbenta ka yung walang issue. Pwede ba yun? Second hand ang binibenta natin? Meron bang second hand na walang issue? O sige, bibigyan ko kayo ng mga example ng mga issues na naiiwan na lang. Halimbawa, kagaya na lang nitong nabili kong Toyota Hilux. Siyempre, nung nabili ko yan, meron niyang mga scratches. Meron niyang mga maliliit na dents. Ngayon, nung pinuntahan ko yan sa kanila, original paint yung sasakyan. Yung mga scratches, kapag binaffing yan, yung iba matatanggal. Pero, may mga scratches and dents na hindi na kayang tanggalin ng buffing. Ngayon, ang only option na lang para matanggal yung mga dents and scratches na yon, repaint. Kaya lang hindi ako nagpapa-repaint ng sasakyan kung yun lang naman ang problem. Sayang kasi ang pagka-original paint ng sasakyan, di ba? Lalong-lalo na kung yung mga scratches and dents, napaka-minor lang naman. Pag nabili na ng mga buyer ko ang sasakyan, ako na din mismo ang nagpo-proseso ng transfer of ownership papunta sa kanila para wala na silang aalalahanin pa. Every time nga pala na magpo-post ako ng for sale ng aking mga sasakyan, lagi ko nilalagay money back guarantee kapag yung sasakyan may history na bangga, nabaha at kung tinamper ko yung mileage. Kaya nga kapag bibili rin ako ng sasakyan, di ba binibideo ko tapos pinopost ko rin para makita ninyo kung ano yung eksaktong mileage niya bago ko bilhin. Tapos kapag nakita ninyo na bigla nang bumaba yung mileage niya nung binibenta ko na, namimitik pala si Jeep Doctor. Sa mga magtatanong nga pala kung ano mga binibenta nating unit ngayon, actually, dalawa lang po ang binibenta ko. Isang 2019 Mitsubishi Expander GLS Sport, 2,700 kilometers lang po ang natakbo niyan. And yes, direct first owner ko po yan nakuha. At saka isang 2022 Nissan Terra VL, 4x4 po yan. Yan po yung top of the line variant. Tsaka 44,000 kilometers lang po ang natakbo niyan. At ang kulay po niya, pearl white. Yang dalawang unit natin available for cash and financing. Kaya kung interested man po kayo sa mga units na binibenta ko, PM na po kayo sa page ha. Salamat po!